The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga bote na inyong makikita palagi sa mga kuweba kung kayo'y mag-treasure hunt. At ito yung mga bote na akala natin ay walang halaga or antik lamang. Ngunit sa totoo ang mga bote na ito ay nagkakahalaga ng nasa 2,000 to 30,000 pesos depende sa kondisyon nito. Kaya atin panoorin ang video. Pero bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking avid followers, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Intensity, kay Joselito Kahade, Danilo, kay Salustiano Ranua Jr., kay user YV6, Elvin Famaran, shout out kay Desiderio Lamsin, kay Isra Rael, kay Raul Trangia, Mansaka Hunter, kay Raimundo Salvador, shout out kay Irna Luz Magallanes, Dani Flores, Archie Batak, kay Trafalgar, Rodel Carduna, LJB Misor, Alexander Hubay, shout out kay user WS1, Glenn Mario, Rubilin Lopez, shout out kay Elmar Hakube, kay user GN5, Chris Awili, kay Kim Revilla, Rico Mausisa, Hyacinto Fimia, and lastly shout out kina Jerry Lopez, kay Tating Naliman Salay, kay Angelito Capistrano at kay Share Ko Lang TV, at sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Happy New Year sa lahat ng ating mga katiyats at sa mga bago pa lamang sa channel. Ang bidyong ito ay hango at kuha ang ibang material sa KMGS ni Miss Jessica kasi nakita ko at napanood na napakalaki pala ng halaga ng mga buti na ito na palagi lang natin iniiwan sa mga kuweba. Kaya atin muna pakinggan si Miss Jessica sa mga presyo at sa iba pang detalye ng mga buting ito. Mga kwento na di umano sa kanilang mga kuweba may natatagong kayamanan. Kaya ang mga lalaking ito, gamit ang flashlight, sinuyod ang masisikip na bahagi ng isang kuweba. Hindi lagi taguan na rin. At maya-maya pa, nakita na nila ang kanilang pakay. Maulang unta, kimurag nindot ikulo. Hindi ginto, kundi bote ng beer. Ang presyo mahal na ito sa permero po namang baligya itong. Kung ang ordinaryong bote ng beer maibibenta ng piso lang kada piraso, ang bote na natagpuan sa kuweba nagkakahalaga raw ng 2 to 30,000 pesos kada isa. Kimurag nindot ikulo. Anong klaseng bote ba ng beer yan? Problemado sa pera, lalo na ngayong pandemya, ang magsasakang si Mang Erning, hindi niya tunay na pangalan. Kinikita namin kapag mag-harvest ng garden may 200 or 300. Mahirap ang aming buhay dito kasi yung mag-uuma lang. Hanggang may nakapagkwento sa kanyang kapitbahay na meron daw mga espesyal na bote ng beer na ang presyo hindi bababa ng 10,000 piso kada isa. Ang hibawan ako ma'am nga mahal na 1950 ang nakatatak di ana karaan man. Naalala tuloy ni Mang Erning na sa kanilang mga kuweba may mga nagkalat na lumang bote ng serbesa. Para kumpirmahin kung ito nga ang mga antigong bote kasama ang 6 pang mga kapitbahay, nagtungo sila sa kuweba. Nilutas ko ano. Sinuyod ang mga kasuluk-sulukan nito. Grabe pangkuba naman eh. Pinulot ang mga nakita nilang bote. Lahi mas ber. Ridong usa okay kompleto taas kayo. At matapos ang ilang minuto, Maulang unta, kimurag nindot ikulo. ang target nila kasing hugis lang din ng ordinaryong bote ng beer. Pero may disenyo ng kalabaw at mga gusali. Nakatatak din dito ang taon kung kailan ito ginawa. Ang bote na tinatayang libo-libong piso ang halaga. Bote ng Halili Beer. Ang Halili Beer ang isa sa pinakasikat na beer noong dekada 50.
at 60. Pagmamay-ari ni nooy Bulacan Governor Fortunato Halili. My lolo started from other businesses. Mas during the latter part of his business life, dyan pumasok yung Halili Beer. Yung Halili Transit, which was one of the biggest transit companies. Before the war, they had that. The fact whenever we go out from Visayas to Luzon, people talking about Halili Beer. Added to the fact that a big competitor of ours, ever since, wanted to buy us all throughout. Maging silang araw, wala nang hawak na Halili bottle. Mga basag na bote ng Halili Beer, nakapaligid sa buong pader. Kung alam lang namin siguro during that time. Ang hirap talaga. You couldn't really find a bottle like that. Pero bakit nga ba ganito kamahal ang mga bote nito? Okay mga ka-TH, ang tanong ay bakit nga ba napakamahal ng bote na ito? Kasi kahit ganito na yan ang kanyang kondisyon na meron ng basag na parte, halimbawa natanggal yung kanyang liig, yan pa rin ay automatic na 2,000 pesos. 2K ang halaga niyan. Ngayon kung kumpleto yan ng walang basag sa kanya at nababasa pa itong design niya at hindi pa gaanong nasa good condition, sabihin natin, yan yung magkahalaga siya na 30,000 pesos. Ngayon, saan nyo ba ibibenta yan? Maraming bumibili niyan, kaya kung i-post nyo lang sa Facebook yan, ay automatic na mayroong mag-message sa inyo. Kasi mismo ang may-ari niyan at ang kanyang mga kapamilya at ang kanyang mga descendants ay naghahanap din ng memorabilia ng remembrance ng kanilang kumpanya. Kasi ang kumpanya na yan ay binili yan ng San Miguel Corporation. Okay, at para mawala na yung pangalan na Halili Beer, ay pinabasag ng San Miguel ang lahat ng bote ng Halili Beer. Kaya sa mga syudad, lungsod, ay wala talagang makikitang ganyang beer kasi binabasag yan. Ngayon, nakikita nyo lang ito sa loob ng mga kuweba. Bakit sa loob ng mga kuweba nyo nakikita ang Halili Beer? Okay, kasi ayon sa kwento, ang mga Halili Beer na ito ay ginawang muron or yung ilaw or lampara. Nilalagyan ng pabilo at yung mga tao na pumapasok sa kuweba para kukuha ng mga fertilizer at kung ano pang kukunin sa loob ng kuweba. Yung iba ay nagdasal kapag Holy Friday, kumukuha ng mga agimat sa kuweba. Yan ang dinadala na bote. Hindi nila alam na, siyempre hindi nila alam na magiging mahal ang mga bote na yan. At ginagawa nilang lampara. Kaya yung nakita nyo yung mga ulo, karamihan ito ay basag na dahil diyan kinabit yung pabilo or mitsa. Kaya sa pag-init, siyempre nababasag yan. Kapag iinit yung ningas, yung ilaw. Kaya tayong mga treasure hunter ang palaging nakakita ng mga beer na ito, pero iniiwan lang natin, di ba? Kasi nakita natin na putol na yung liig. Basag na, kaya hindi natin dinadala. At saka masabi natin marami naman yan sa syudad. Kasi akala natin na San Miguel Beer ito. Pero ito yung Halili Beer kumpanya na wala na talaga siya. Binili na siya. Kaya San Miguel Corporation na ngayon ang ating nakikita na pinaka masarap na beer. Kung napansin nyo, ang hugis ng bote ay kapareho sa San Miguel Beer. Okay, kaya kapag nakakuha kayo ng mga ganito, mga katiit sa kuweba, nakakita kayo, dalhin nyo sa bahay nyo. Ako sayang, iniwan ko yung napulot ko noon sa kuweba. At meron pang isa niyan, yung may marka na no deposit. Pagpakita ko sa inyo mamaya yung isang klaseng botelya. Ito naman ay sa San Miguel Beer na pero 1950s pa rin ginawa. Okay, magkasabay lang nitong Halili Beer. So ito yung kondisyon na binibili pa rin kahit nabasag yung parting leeg ng bote, ay 2K pa rin yan. At kapag in a very good condition na katulad nito, itong nakikita nyo, ito yung mga nabili na yan, nasa collectors na yan, yan ang 30,000. O kung magkatawaran man ay 25,000 pa rin
Saan ka pa ba? Sino bang magbigay sa inyo ng 25,000? Kundi yung ating pagod sa kuweba sa pagpasok ay talagang maraming nakitang ganyan. Okay, ako mismo ay kung napansin nyo sa mga vlog ko noon ay meron akong hinawakan na ganyang buti. Sayang nga lang hindi ko dinala rin kasi may basag konti yon ang kanyang liig ng buti. Kaya kung makakita tayo ng Japanese bottle or yung may marka na Duraglass, dalhin nyo yan, dalhin nyo sa inyong bahay. Yung buti rin na itong San Miguel beer na 1945 yata ginawa, itong no deposit no return na buti. Ito ay gawa ng San Miguel beer na antique bottle din at nabibenta rin ito sa halagang 500 to 2,000 pesos. Kaya itago nyo ang mga yan kapag nakakita kayo kasi pira na rin yan. Pero itong Halili beer ay talagang paldo-paldo kayo dyan kapag nakapulot kayo ng 6 hanggang 1 dosinang ganyan. Kahit basag, dalhin nyo. Ang mga basag-basag niyan ay pwedeng pagdugtungin yan basta't mapurma lamang na Halili beer bottle ay may halaga talaga yan. Ito nakita nyo to mga katiyats, itong na primo ito. Yan ay isang basag lang yan. Kahit ganyan lang basta't nakikita pa yung marka na Halili. Binibili pa rin yan. So nasa halaga pa rin yan na 500 pesos. Kahit tipak na lang ng Halili beer. Basta nakikita yung kanyang logo, yung kanyang design, dalhin nyo pa rin kasi binibili pa rin yan. Grabe naman ang buti na ito. Kahit basag na, binibili pa rin yung bubog. Ito, naka-frame pa rin. Kaya kung meron kayong ganyan, post nyo lang sa Facebook at meron ko contact sa inyo. At merong mga vlogger din na yan ang content nila, yung mga buti. Okay, so hanggang dito lang mga katiyat. Sana surtihin kayo sa entrada ng taon na ito, 2024. Paalam at ingat kayo.